Yun pong the best na palakpak para kay Jesus. Pwede bang batiin mo muna yung katabi mo ng good morning? Baka kanina mo pang katabi yan, hindi mo pa nababate. Good morning! Tapos pwede bang i-peace bump mo? Kung wala kang katabi, hanap ka ng makaka-partner mo. Sabihin mo, i-peace bump mo, tapos habang naka-peace bump kayo, sabihin mo, kahit maulan, di ka napigilan. Nga naman. Biyaya ng Lord na kahit gaya ng panahon, ay ang katabi mo at ikaw din ay hindi napigilan ng ulan. Praise God. Okay. Sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. Sabi po ng Diyos, huwag kang matakot. Yan, kaganda naman. Talaga namang intro pa lang ni Lord alam kong may kinakausap na siya dito. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Ay, kasarap naman pag ganyan kasama. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Wow. Si Lord po mapagpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Look at God. God na nagsasabi sa iyo ngayon sa atin na huwag kang matakot. Maybe some of you here still, after ng mga napag-usapan natin ng mga nagdaang Sunday, still may bumabagabag, may tumatakot pa rin sa iyo. But look at God giving you this wonderful assurance. Huwag daw tayong matakot. Bakit? Kasi kasama daw natin siya. God is not promising a smooth sailing life. God is not promising that na tayo ay magiging exempted sa pain, sa sufferings. But this is what God is promising to everyone. Sasamahan niya tayo. Wow. Ano pa? Sabi ni Lord, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Mamaya himayin natin yan May mga karugtong Huwag daw matakot kasi kasama siya. Okay? Tapos sabi naman ngayon ni Lord, huwag kang mabalisa sapagkat siya daw ang Diyos natin. Okay? Siguro ganun din ang reaction ng mismong kausap ni Lord o maaaring si Isaiah, si Prophet Isaiah ang kausap ni Lord that time. At may mga doubt pa rin siya. Kaya tingnan ninyo yung mga susunod na sinasabihin ni Lord. Aking palalakasin ka. Ikaw kaya, kung ikaw kaya sinasabihan ni Lord nito, ano kang sasabihin mo? Okay po. Kasi tingnan ninyo si Lord, merong pang oo. Parang talagang kinukonvince ka niya. The Lord is convincing Isaiah. The Lord is convincing everyone na kinakausap niya ngayon through this verse. Sabi niya, aking palalakasin ka. Oo. Ikaw ay aking tutulungan. Oo. Bakit may oo? Bakit may oo? Kasi nga, sino pong naniniwala rito na bago mo man isipin o sabihin ng isang bagay, lalo na kay Lord, ay alam na yun ni Lord? Diba? Kaya ako'y naniniwala na alam ni Lord na habang binabanggit niya itong mga promises niyang ito, may mga nagda-doubt pa rin. After hearing this promise, sasabihin ni Lord, aking palalakasin ka. Siguro yung iba sasabihin, oh? Sasabihin ni Lord, oh. Diba? God is convincing you. God is giving you this wonderful security, the assurance that He will do kung ano yung sinasabi niya. What else? Ikaw ay aking tutulungan. Oo. Ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. At sa biyaya po ng Diyos sa umagang ito po ang ating pag-uusapan. At mapapansin ninyo, parang redundant pero may pagkakaiba yan Tutulungan, aalalayan, palalakasin. What's the difference? Mamaya, makikita po natin. At hindi ko na po pakakatagalan pa. Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga, sa biyaya po ni Lord, ay God's Righteous Right Hand. Yeah. Let's pray. Father,
We praise you, we glorify your name, we honor, we adore you, O God, we worship you. You are worthy to be praised. Ikaw ang tunay na Diyos at ikay mabuti. Thank you, Lord, for everything that you've done. We ask forgiveness for all our sins. Forgive us, O Lord, and cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, because you are our righteousness. And Lord, we pray, O dear Holy Spirit, teach us this morning. Be with us. We need you. Dwell upon our needs. Teach us. Be our teacher. Be our mentor. Be our coach. Tago niyo po ako sa inyong likuran, O Diyos. At hayaan niyo po ang inyong kabutihan, ang inyong kaluwalhatian, ang marinig, ang mahayag, ang makita. Kayo ang mataas. Kayo, Lord, ang mapapurihan. Bless the lips of your servant as I preach your word. All I can do ay ang magsalita. Pero kayo po ang may kakayanang humipo sa puso at isip ng bawat isa, kumilos sa aming mga buhay at maghari sa anumang sitwasyong aming pinagdaraanan. Oh, we pray, Lord, use your word mightily and effectively. Magamit po ang mga salita ninyo, Lord. At ito po ay mamahayag with power and authority. Thank you, Father God. Unto your loving hands, pinagkakatiwala po namin ang Sunday service na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isang makikinig at makakarinig ng iyong salita. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. The best mong palakpak para kay Jesus. Praise God. Sino po rito ang mga left-handed o mga kaliwete? Pwede ko bang makita? Kung kaliwete ka, yung kaliwa talaga mismo yung itaas mo. Yan, mga kaliwete. Talaga? Pareho kayong kaliwete? Si Gloofy at saka si Fitz ay parehong kaliwete. Ayos Sino pa po, mga kaliwete? Dito sa side na to, meron ba? Dito po sa row na to, meron? Si Rick daw, kaliwete. Buti hindi mo ginugulo yung setup ng drums, ano? May mga sundan ako dating kaliweteng drummer, pag ako nang tutugtog, aayusin ko pa. Ano, kasi inayos nila the way na pangkaliwete. Dito po, wala na? Ayaw nga pala. Pareho kayo? Ay, siya. Okay, meron pa ba dyan, kaliwete? Wala na? Okay, yun namang mga kanan. Ano ba tawag doon? Kaninete? Taas nga po ang kamay, nung yung mga right-handed naman. Right-handed, yan. So majority talaga, no? Majority. Sige po, maiibaba nyo na po. Thank you so much. Natutuwa naman ako, ano? At kayo ay nagpa-participate ngayon. Parang first Sunday ko lang naranasan yan. Na everyone is participating. Wow. Praise God. Thank you, Lord. Answered prayer for more than almost a decade, ano? Thank you, Lord. Anyway, God is good. Nagpa-participate ng taga San Jose. Closing prayer na tayo. That's all. Hindi po. Mapapansin ninyo, ano, yung mga left-handed, yung pinakamalakas nilang kamay, syempre, kaliwa. Pero hindi lagi, ha? Marami po akong kilala na left-handed, malakas pareho. Kaliwat kanan. Yun advantage. Unlike sa mga right-handed, malakas ay kanan lang. Example na po ay ako, alagang yung kanan ko usable, yung kaliwa ko ay lagayin ng relo. Wala na. Yun lang. Ni tinidor nga, ang tamad gumamit nito Alam niyo yun, hindi talaga malakas, mahina yung kaliwa. No wonder, ini-highlight ni Lord sa kanyang promise in Isaiah 41:10 na ang gagamitin niya daw pong pangtulong, pang-alalay at pampalakas sa atin is His right hand. Ibig sabihin po ba, Pastor, si Lord ay right-handed at mahina ang kaliwa? Not necessarying mahina ang kaliwa ni Lord. Kasi ang kausap ng Diyos ay tao. Diba? Kaya para mas madaling maintindihan ng tao, gumagamit si Lord ng mga examples na mas makaka-relate tayo. Diba? Di syempre, kung sinabi ni Lord na aalalayan kita ng aking kaliwang kamay, di baka naman ma-misinterpret pa natin. Baka naman sabihin pa ng tao, hindi priority, kaliwa lang ginamit. Ay, hindi todo-todo, hindi talagang in love kasi kaliwa lang ang ginamit. Di ba may misinterpret pa? May possibility ganun. Okay? So kaya sinabi ni Lord, gagamitin niya ang kanyang kanang kamay to help you, to assist you, to save you. Bakit? Kasi nga naman, pag nakita mo at narinig mo na, wow, right hand, priority.
yung mas malakas. Hindi nagsisettle for less si Lord para sa akin. Are you there? Pero hindi, again, hindi po nangangahulugang mahina ang kaliwang kamay ni Lord. Okay. Pastor, ba't hindi pa dinalawang kamay? Hindi pa dinalawang kamay. Ano kasi nga to eh? Sino po yung mga teacher dito na major in English? Meron ba? Ayan, si Teacher Ineng. Ano kasi to eh? Ang tawag kasi dito ay figure of speech ba yun? Ayun. Hindi na ako magdi-discuss, hindi naman ako magaling sa English eh. But anyway, ibig sabihin lang ni Lord nito, hindi ako magtitipid. Hindi kita titipirin. I will use yung mas malakas, yung mas matindi, just to save you, just to help you. Wow. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner. Napaka-generous ni Lord. So ngayon pong umaga, hihimayin natin itong verse na ito at makikita po natin how wonderful si Lord na nag-promise dito sa Isaiah 41:10. Simulan po natin doon sa first part in Isaiah chapter 41:10, yung first part. Sabi riyan, basahin nga natin, 1, 2, 3, go. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. There is a command and there is an assurance. Ulitin ko. There is a command and there is an assurance. What is the command? Ang utos, huwag kang matakot. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, huwag kang matakot. Actually, hindi po ito suggestion, hindi po ito promise, hindi po ito kung ano man, but this is a command. Iniuutos po talaga ng Diyos sa mga nananampalataya sa Kanya na huwag tayong matakot. Okay? So, if this is a command, listen to this church. Kung ang do not fear ay command, ibig sabihin, every time na tayo ay may kinakatakutan ng bukod o higit sa Diyos, abay, nagkakasala tayo. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, natakot na nga, nagkasala pa. Diba? Naalala ko yung aking isang life group, si Kenneth. Sabi ni Kenneth, ala ko, hindi ako mag-gym. Napagod na, magbabayad pa. Nga naman, may punto nga naman papagurin ka na nga naman, magbabayad ka pa. Tapos merong isa pang nagkwento, mahilig daw manood ng horror. Ang sabi ko naman, tinakot ka na, magbabayad ka pa. Ay ako hindi na nanonood niyang horror na yan. Lalo na nung nakakilala ako kay Lord. Lalo na nung ako'y natuto sa biyaya ng Lord ng deliverance. Naku po, ay lugi sa akin ang horror movie. Nagugulat ako pero hindi na ako natatakot. Bakit? Alam naman natin kung anong stand natin. Kaya wala na. Lugi na. Hindi na ako nanonood ng mga horror na yan. Dati mahilig din ako. Okay. Ay again, sabi nga, natakot na nga, nagkasala pa. Aba, ano gang sabi ni Lord, wag nga daw matatakot. Nung minsan pong si Jesus ay nag-discuss about fear, hindi ko na nilagay dyan ha. Sabi ni Jesus, wag daw tayong matakot dun sa ang kaya laang gawin ay ang patayin ng ating katawan. Matakot daw tayo dun sa after patayin ng katawan ay kaya pang dalahin ang kaluluwa sa impyerno. Sa tingin ninyo, sino po yung may kakayanan lang na ganun? Si Lord. Si Lord lang ang pwedeng mag-decide kung sino ang pupunta, mag-judge, mag-set. Kung sino ang pupunta sa hell at kung sino ang hindi. Okay? Kaya alam naman natin, na lahat ng tatanggap kay Jesus as our Lord and Savior will go to heaven. Sinong alam na yon? O baka first time mo narinig yon, di ba? And those na hindi tatanggapin si Jesus as their Lord and Savior will all go to hell. Hindi po pala decision si pastor, yan po ay decided na long time ago. It is already written in the Bible, si Lord ang nag-set niyan. Even Him, ayaw niya yon. Kaya lamang, it should be done. Because, don't forget, God is a gracious God, but He is also a righteous and just God. Okay. Tuloy po natin. So, ibig sabihin, kung si Lord lamang ang dapat katakutan,
The rest ay hindi na dapat kinakatakutan ng tao. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, Diyos lang ang dapat katakutan. Oh. Hindi naman po nangangahulugan na hindi ka na matatakot sa nanay mo. Hindi naman po nangangahulugan, hindi ka na matatakot sa iyong ate o sa iyong kuya. Sabi naman nung nandun sa likod, ibig sabihin, pastor, hindi na rin matatakot sa asawa, kasama iyo. Yun hindi, alam nyo, yan may biroan lamang ng mga husband, ng mga may asawang babae. Pero sa totoo, hindi naman talaga natatakot. Oo. Mapagmahal lang. Diba? At marunong rumispeto. Dahil ang sabi po ng Bible, ang babae ay dapat mahalin. Mga asawang lalaki, mahalin ang inyong asawang babae. Yun ang sabi ng Bible. Mga asawang babae, magpasakop sa asawang lalaki. Oh, 'di ba? Yun ang sabi. Parang nagre-react ata yung mga asawang babae, ano? Oh. Bible Home may sabi noon. Kaya mapapansin nyo, pag babae nagtuturo, hindi dinidiscuss yung mga topics na yan. De, joke lang ho. Okay. At ang ibig sabihin naman ng magpasakop, pero yun ho ay meron ho yung, anong ang tawag doon sa subject sa college? May prerequisite yon. Ang babae ay nagpapasakop sa kanyang asawa kung ang kanyang asawa ay nagpapasakop sa Diyos. Yun yun. Kasi baka naman yung iba, ay, sister, ba't hindi na po kayo na-attend sa church? Ala, ay sabi ng aking mister, ay wag na akong pumunta. Ay, ang sabi sa Bible, magpasakop sa asawa. Ay sister, may prerequisite po yon. Ang nagpapasakop po sa asawa, ay kung yung asawang yung pagpapasakupan, ay nagpapasakop sa Diyos. Okay? Kasi nga, there are instances na wala pang relationship kay Lord yung mister. Kaya kung ang iyong asawa o ang iyong boyfriend ay may relationship kay Lord, you are blessed. Tuwan-tuwa ako meron po tayong kapatiran dito, kasamahan dito, nagkukwento. Ay yung kanya daw mister ay talagang tuwan-tuwa siya sa Lord. Dahil yung kanya daw mister ay laging unang-unang nagayak pag linggo. Actually, Sabado pa nga lamang daw, tinatapos na ang mga gawain at sasabihin, Mama, tinapos ko na lahat ng gawain ngayong araw na ito para bukas siguradong makakapag-church ulit tayo. Kakatuwa naman. Ano? Oh, I pray na lahat ng tatay ay dumating sa gayong punto. Ano mapapansin ninyo sa mga churches ngayon? Ito po napapansin ko sa mga churches ngayon, hindi madami ang tatay, ang marami nanay. Bakit? Kasi para bang ang nangyari ay pagdating sa paglapit sa Diyos, para siyang pamnanay lang. Para siyang pambabae. Napansin niyo yun? Parang, pag mananalangin, daddy, ikaw na mag-pray. Hindi, ikaw na. Isama mo na lang ako sa prayer. Ba't ka laging gayon? Nakakabawas ka ng pagkalalaki yung paglapit sa Diyos? Nakakabawas ba sa kamatyuhan ng lalaki ang pagpe-pray? Ewan ko, yun ang napansin ko. At ang prayer ko ay sa biyaya ng Diyos, muling bumalik yung original setup talaga na intended ni Lord sa bawat pamilya. Bakit? Ano ba intended na plano o setup talaga ni Lord sa pamilya? Ang tatay ang pastor ng kanyang tahanan. Anong ibig sabihin nung ang tatay ang pastor ng kanyang tahanan? Sabi nung isang anak, oo nga po, nagpipreach po lagi ang tatay sa amin. Nagsesermon, ay talagang may first service, may second service, may third service pa sa hapon. Ang ibig sabihin lang po, siya ang mag-aakay, siya ang pastol, siya ang mag-aakay sa kanyang pamilya palapit sa Diyos. So once again, I pray na bumalik uli yung original intention, set up ni Lord sa family, na ang tatay ang tagapanguna sa paglapit sa Diyos. At kung ikaw naman ay may asawa o may tatay na gayon, ipagpasalamat mo kay Lord ang kanyang buhay. At kung hindi pa, keep on praying, nakikinig si Lord sa dalangin mo. Amen? Palakpakan nga natin si Lord sa buhay ng mga tatay na nag-aakay sa kanyang pamilya palapit kay Lord. So once again, kung itutuloy po natin, ay ang sabi ni Lord ay wala tayong dapat katakutan maliban sa Kanya. So anything, anyone
na kinakatakutan mo, hindi na pala dapat pang kinakatakutan. Okay? And even yung pinakamatindi, yung death, ay hindi na dapat katakutan. Yung iba, alam nyo po, may narinig ako, na meron pong, o baka may kakilala kayong ganito, na every time na siya'y magbe-birthday na, siya'y nalulungkot dahil tumatanda siya at malapit na raw siyang mamatay. May kilala kang ganon? Tuwing magbe-birthday, nalulungkot kasi nadadagdagan daw ang taon ng kanyang buhay, palapit na raw ng palapit ang katapusan. Katapusan ka dyan, 27 lang ngayon. Tama ga ako? 27 nga ngayon? Kaya huwag ka matakot mag-birthday. Yung iba naman kaya takot mag-birthday, gastos daw. Hindi kinakatakutan yung birthday. It should be celebrated. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, sineselebrate ang birthday. Yan. Kaya, speaking of birthday, happy birthday, Nicole. Talaga namang napakaligaya ni Kenneth. Hindi ko alam kung ba't si Kenneth ang maligaya. Ay, si Nicole naman ang may birthday. Hindi, nagpapasalamat kay Lord. Diba? Every time I remember you, I thank God. Yeah, naman. Life group ko yan. Okay, happy birthday, Nicole. Okay, bless na bless sa buhay niyan. Yan yung mga life group niyan, sinop niyan. Sinop talaga. Okay. Huwag kang matakot. Yun ang command ni Lord. Ang nakakatuwa naman po sa Diyos, hindi siya nag-uutos ng walang kalakip na probisyon, na walang kalakip na pangako. Tingnan ninyo, ang napakagandang example nito ay yung Great Commission. Sabi ni Lord, gawin ninyong disipulo ko ang lahat. At ano ang pangako ni Lord? At sasamahan ko kayo hanggang sa kahuli-hulihang panahon. 'Di ba? Look at God. Hindi siya yung nag-uutos ng wala man lang provision. Sino yung may kilalang kuya o ate, uutusan ka sa tindahan? Bili mo ako shampoo? Wala namang padala. Naing! Ate, bili mo ako shampoo sa tindahan. Sige. Lakad na. Ang pambili? Aba, hihingi pa. Ay, laka, higpit mo naman lalo ate. Nag-utos ka na nga mas malaki ka pa sa akin, tapos wala ka man lang padalang pambili. Sino yung nakapansin na ng gayon, nakakita ng gayon, may kilalang gayon? Ang galing mag-utos pero wala man lamang probisyon. Wala man lamang, parang kahirapan na, parang nakakatawang nakakainis. At imagine naman ninyo kung uutusan ka ni Lord, tapos wala man lamang tulong, wala man lang blessing. The good thing about our Lord, ang sabi niya, huwag kang matakot, and then there is a promise. Bakit daw, sabi ni Lord, huwag tayong matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Sapagkat ako'y kasama mo. Taas po ang kamay ng mga dalaga. Yung mga dalaga, kahit may boyfriend na dalaga pa rin tawag dun. Yan. Dalaga, baba na po. Sino po sa inyo ang takot manganak? Sabi nung isang dalaga, ay nakakatakot talaga ho, ni boyfriend nga ho'y wala ako, tapos ako'y manganganak. Hindi. Ang ibig kong sabihin, wag naman kayong ganyan, wag nyo naman akong pipilosopuhin. Ang ibig ko lang sabihin, syempre, pagdating ng time na ikaw ay may asawa na, tapos gusto nyo magkaroon ng anak, di syempre, alangan namang ang mabuntis yung asawa mong lalaki. Mapuwerang ang asawa mo'y seahorse, yun ang magbubuntis. Ayun, yes, lalaki ho ang nagbubuntis sa seahorse. Ano? Alam nyo na ibig ko sabihin, sino po yung takot manganak? Natatakot pang manganak. Thank you for your honesty, anak. Nakita kita kahit wag mo na uling itaas. Sino pa? Ayun, nakita ko na okay na. 'Di ba? Sino ka namang hindi matatakot? 'Di ba? Lalo pa pagka nakakwentuhan mo yung mga sabi nga karumaldo malang pinagdaanan ng panganganak. Nakakatakot naman talaga. 'Di ba? Lalo na yung nakakaramdam na raw ng labor pains. Talaga namang hanap ang asawa Hanap daw naman ang asawa Talaga namang, Archie! Archie! Sabi ni Archie, mahal, nandito lang ako. Bakit? Ikaw ang may gawa nito! Kasalanan mo to! Paglabas ka mukha ni Archie. Sasabihin naman nung ina,
Kapogi naman ng anak ko. Kamukhang-kamukha ng tatay. Sasabihin naman ni Archie, ako may gawa niya. Samantalang nung nagle-labor, ikaw ang may gawa nito, ikaw ang may gawa nito. Talaga namang gustong sakalin eh. Kung pwede lamang kahit 1/4 nung sakit ay maipasa sa asawa, yan daw. Share tayo. Sabi mo, sa hirap at sa saya. Tayo'y magkasama. Pag ako'y nanganak, ako lang. Sa puyat, hati kayo. Rego. Pero iba ang pakiramdam kapag alam ni Mrs. habang siya'y nanganganak na kasama niya si Mister. Kung hindi man i-allow sa loob ng delivery room, at least alam niya nandun lang yun sa may labas, waiting. Kahit papaano, nakakapagbigay ng kahit kaunting encouragement. Pero naiinis ka pa rin kapag naaalala mong dahil sa mister mo kaya ka nanganganak. Pero, syempre, nakakadagdag din naman kahit papaano ng, naku, si Buntis, okay lang, relax ka lang, kayang-kaya ni Lord yan. Hindi pa naman ako tapos pakinggan mo yung padulo. Hindi ko alam kung nakatulong tuloy o hindi. Hindi pa tapos. Kung nakakapagbigay ng confidence, tapang, lakas ng loob kay Mrs. na malamang kasama niya si Mister sa kanyang panganganak, how much more kapag nalaman mo, Mrs. or future Mrs., na kasama mo si Lord. Again, kagaya ng sinabi ko nung intro, hindi po nangako ang Diyos ng smooth sailing na buhay. Hindi po nangako ang Diyos na exempted tayo sa pain, na exempted tayo sa mga heartaches. Yun yung isa sa lesson na nakita ko doon sa pinanood namin nung youth gig Yung The Shark. The Shark pala, The Shark. Piniprepare pa lang yung movie Sabi, ano ka title? The Shark. Sabi ko, matindi yan Yan yung mas malaki pa sa Megalodon na yan. Ako, tawa na ng mga bata Shark naman po yun, pastor. Hindi gayon. Nakala ko mo siya. Yun yung lesson na isang nakuha ko doon na hindi naman talaga nangako si Lord ng smooth sailing na buhay. Hindi nangako si Lord ng painless, that we will be free from pain, from sufferings, from heartaches. Pero ito ang ipinangako ni Lord. Sasamahan kita. Ano sabi? Sasamahan kita. Damay ako dyan. Kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Sino pong nakarinig na o nakakaalala pa nung story nung Footprints in the Sand? This is a very old story. Pero ang tindi-tindi pa rin ng dating every time na naaalala ko, na meron daw pong isang taong naglalakad sa buhanginan at nakikita niyang merong 2 sets o 2 pairs ng footprints sa sand. Yung footprints niya at yung footprints ni Lord. And then maya-maya pa, dumating ang mga pagsubok sa buhay, ang mga kalungkutan, ang mga problema, ang mga sakit. At nakita po ni lalaki na isang pares na lang ng footprints ang nakikita niya sa sand. At ang sabi niya, yan ang mahirap kay Lord. Yan ang mahirap sa iyo, Lord. Nung mahirap na, nung may problema na, nung may pinagdadaanan na, nawawala ka. Imaginin mo ako na lang mag-isa. And then, maya-maya'y sumagot si Lord, anak, nagkakamali ka. Hindi kita iniwan. Hindi kita pinabayaan. At nagtanong ngayon ito si lalaki, Lord, bakit iisang set na lamang ng footprints ang nakikita ko sa sand? At sumagot ang Diyos, kaya yan nag-iisang set na kasi aking footprints yan. Ay, nasaan po ang akin? Pasan-pasan kita, anak. Habang dumadaan ka sa pagsubok, habang dumadaan ka sa problema, pasan-pasan kita. Dala-dala kita. Kaya footprints ko na lamang ang iyong nakikita. Grabe yun. Again, ito ang promise ni Lord. Hindi maalwang buhay. Hindi siya nangako ng maalwang buhay, hindi siya nangako ng hindi ka masasaktan, ng hindi ka malulungkot, ng hindi ka mabibigo. Pero ang pangako niya, ako'y kasama mo. Sasamahan kita. As it is written in Joshua chapter 1 verse 5, as I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Kung paano daw sinamahan niya si Moses, hanggang sa kahuli-hulihang hininga ni Moses.
ito ang pangako din ni Lord kay Joshua at pangako ni Lord sa ating lahat. Sasamahan kita, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Wow, praise God. Palakpakan natin si Lord. Narito si Joshua. Joshua, hindi ka iiwan ni Lord, hindi ka pababayaan ni Lord. Amen. Tuloy natin. Sabi ko sa inyo, pagka hinimay ninyo ang promises ni Lord, grabe, mai-inlove ka. First part pa lang yan eh. Wala pa number 1, number 2. O, tuloy natin. Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa. O, yan na yung second part. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Yan. Huwag daw mabalisa. Mabalisa is an old Tagalog word eh. Na ang ibig sabihin lang na may huwag mag-alala, mag-worry. So kung kanina ang command ni Lord ay huwag matakot, this time, another command, makikita nyo in this verse, huwag mag-worry. Ayan. Ano nga sabi ko sa inyo kanina? If it is a command, then whenever we're not doing it or we're doing something else, we're committing sin. Sa madaling salita po, worrying is a sin. Maalat. Asin. So, sabi mga dyan sa katabi mga partner, ang pag-aalala ng labis ay kasalanan. Oh, baka ito na naman ang sabihin ninyo, nag-alala na nga, kasalanan pa. Kaya nga may labis eh, kasi hindi naman po masamang mag-alala. Natural lang naman, nag-aalala ka. 'Di ba? Oh, nagwo-worry kang pagising mo ngayong umaga, pogi ka na naman. Ang hirap nun. Oh, 'di ba? Wala si Bolts eh. Si Bolts ang laging may problema sa pagkapogi niya. Nakikita ko sa Facebook eh. Pero napansin ko na ilang beses eh, parang hindi na nagpo-post ano. Nanawa na raw siya. Tinanggap na daw niya katotohanan. Yun ang sabi sa akin nung nakaraan. Pag sa pogi talaga ni Bolts. At least, di ba? Oh, kala mo, walang pinagdadaanan si Bolts. Sa halip na magdrama ang post niya, ang hirap talaga ng pogi. Ganun ang mga post niya. Oh. Okay. Namimiss ko si Bolts. Si Bolts, magpakita ka nga sa akin kaisang araw. Binusinahan ko nung Biyernes eh. Di man lang namamansin eh. Sa susunod, dadaplisan na kita. Pag di mo pa rin ako napansin, ewan ko na. Joke. Okay. Lagi nanonood ng live yung basta wala dito. Oh, so, ang pag-aalala pala ng labis ay kasalanan. Huwag nang masyadong maging warrior. Yan may, naku po, ilang linggo na natin pinag-uusapan niya. Mag-iisang taon na nga halos. Oh. At ano naman ang promise ni Lord? Sabi ko nga, if there is a command, there is a promise. Ang promise ni Lord, huwag daw tayong mag-alala kasi siya ang Diyos natin. Parang ang daling intindihin nung una eh. Huwag kang matakot dahil kasama mo si Lord. Digay, pagka naman nga kinag-iisay, nakakatakot. Pero pag may kasama, lalo't alam mo si Lord ang kasama mo, hindi ka na nga naman matatakot. Pero ngayon, nasabi ni Lord, huwag daw tayong mag-worry dahil siya raw ang Diyos natin. Anong connect? Anong connect? Di ba? Anong connect? Ayan. Okay. Ito yan. May babasahin akong naunang verse dyan. In Isaiah chapter 41, verse 7. Tama nauna nga yun sa 10. Huwag kayong malilitaw. Tuloy na. Basahin natin. Isaiah 41:7. Tulungan nyo naman po ako magbasa. 1, 2, 3, go! Ang mga karpintero, platero, at ang iba pang mga manggagawa na gumagawa ng mga Diyos-Diyosan ay nagpalakas sa isa't isa na nagsasabi, maganda ang pagkakagawa natin. Pagkatapos, ipinako nila ang ginawa nilang rebulto sa lalagyan nito para hindi mabuwal. Anong ipinapakita sa atin ng verse na ito? Actually, it is God na nagsasabi nito kay Isaiah. Sabi ni Lord, kita ko, yung mga karpintero, platero, at yung iba pang mga gumagawa ng mga Diyos-Diyusan, sila ang nag-i-encourage sa kanilang mga sarili. Bakit? Nagsasabihan sila, kaganda ng gawa mo, kaganda ng gawa mo. At ano daw ang gagawin pagkatapos? Ipinapako nila ang ginawa nilang rebulto sa lalagyan nito para hindi mabuwal. Anong ibig sabihin?
Sabay, on verse 10, sasabihin ni Lord, huwag kang mag-worry dahil ako ang Diyos mo. Anong connect? Siguro ako, naniniwala ako, somehow may lumiliwanag na sa isip nyo eh. Ito ibig sabihin. Sabi ni Lord, huwag kang mag-alala kasi ako ang Diyos mo. At hindi ka kagaya ng iba na iba ang Diyos na kinikilala. Yung iba na iba ang Diyos na kinikilala, talagang mag-aalala sila sa buhay nila. Ano ang ginagawa o paano nag-aalala? Paano nasabi ng Diyos na nag-aalala sa buhay? Yung iba ang kinikilalang Lord. Balikan mo yung verse 7. Ano ang sabi ng mga gumagawa ng Diyos-Diyosan? Kaya nga't sila gumagawa ng Diyos-Diyosan kasi kinikilala nilang yung Diyos-Diyosan, yun ang Diyos nila. Ano ang nakita nyo diyan? Unang nakita ko ito, ay nagpalakas sa isa't isa na nagsasabi, they are the ones encouraging one another. Ni hindi nila mahugutan ng kalakasan at pag-asa ang kanilang mga ginawang Diyos-Diyosan. Because they themselves really know what is the truth na hindi yun Diyos. Sino po ang gumawa sa tao? Siya sabing nanay niya. Sinong gumawa po sa tao? Si Lord. Sino ang gumawa kay Lord? Yan ang mga madalas tanong sa akin sa labas. Kaya kailangan alam niyo rin kung paano sagutin yan. Ulitin. Sino ang gumawa sa tao? Sino ang gumawa kay Lord? Aba? Anong Diyos Ama? Paano mo gagawin ang sarili mo sapagkat ang Diyos Ama ang anak kay isa? Ulit. Kaya ayaw ko magturo mo ng mga matitinding masyado dahil yung mga basic kailangan malinaw na. Sino gumawa sa tao? Galit na eh. Sino ang gumawa sa Diyos? Anong tao? Pero alam nyo, iniintay ko talagang may magbirong ganon. You see, pag ang tao ang gumawa sa Diyos, natatawa ka? Natatawa tayo, no? Pag sinabi mong ang tao ang gumawa sa Diyos, how come? And Diyos nga ang gumawa sa tao. Oh. Kaya, ano ang punto ko? Sasagutin ko muna yung tanong na hindi nyo masagot-sagot. Sinong gumawa sa Diyos? Wala! Siya ang simula. Siya ang katapusan. Walang lumikha sa Kanya. Okay? Sabi sa philosophy, God is the unmover. Ang buhay daw sa mundo ay parang domino. Na kaya daw umiiral, kaya daw nagpapatuloy ay dahil may bumabangga, may bumabagsak na domino, the domino effect. And the philosophers call God as the unmover. He is the one who moved the first ever domino in life. And no one moved Him. Sabi na sa inyong wag puro Dota at puro computer at Mobile Legends, makinig din naman mamisa-misan. Yung ganamang sa 5 araw na napasok, makinig ka 1 beses. Bahala ka na doon sa 4 na araw. BI pa rin eh. At least may natandaan ako kahit minsan lang ako makinig. Okay, tuloy natin. Bakit ko kayo dinala doon sa argument na yan? Kasi nga nakakatawa na marinig, makita na ang tao ang gumawa sa Diyos. Anong punto? Ano mang kinikilala ng mundo o ng tao na Diyos, na tao ang gumawa, yun ay hindi Diyos. Narin pa kayo? Dahil ang Diyos ang lumikha sa tao at hindi pwedeng lumikha ang tao ng Diyos. Kaya anumang nilikha ng tao na sinasabing Diyos, yun ay hindi Diyos. Kaya nga mahigpit na ipinagbili ni Lord sa 10 Commandments na huwag kang lilikha ng anumang may kamukha dyan sa langit, kamukha sa lupa o sa ilalim ng lupa o sa dagat. Sapagkat kay kasuklam-suklam sa Diyos. Huwag kang sasamba sa kung anumang Diyos-Diyosan. At ang sabi ni Lord in Isaiah 41:10, huwag tayong mag-worry dahil siya ang Diyos natin. Hindi ka kagaya nung iba that putting their trust into someone or something na even them ay hindi man lang makonvince
Kung talaga bang wala akong dapat ipag-alala dahil ano pa ang sabi doon sa verse 7? Yung last part. Pagkatapos, ipinako nila ang ginawa nilang rebulto sa lalagyan nito para hindi mabuwal. Mag-aalala talaga ang tao na naniniwala sa isang Diyos na hindi naman totoo. Bakit mag-aalala, Pastor? Kung yun yung Diyos-Diyosan niya, hindi niya kayang patayuin ang sarili niya, kailangang ipako pa. Kailangan pa ng patungan para tumibay. At yung patungan, ipapako pa. Kakailangan nilalagyan ng pangkapit para hindi malaglag. Ay mag-aalala talaga ang tao kapag ang Diyos na kinikilala niya hindi kayang ipagtanggol ang sarili niya. Hindi kayang ingatan ang sarili niya. Paano ko iingatan? Naray ako nga ang nabitbit. Paano niya ako bibit-bitin? Ako nga nabitbit kung di ko palispisan. Puro gabok na. Come on. It's about time. Maamulat na ang tao. The main reason kung ba't nag-aalala ang tao ay dahil hindi reliable ang Diyos na kinikilala niya. Kaya nag-aalala ang tao ay dahil hindi siya convinced. Hindi siya secured. Dahil yung Diyos na kinikilala niya, siya pa mismo nagsisecured. So God is promising you today, God is telling you today, worry not, because I am your God. Worry not. Ako ay reliable. Secured ka sa akin. Hindi mo ko kailangang hawakan dahil ako may hawak sa'yo. Hindi mo ko kailangang alalayan dahil ako ang nakaalalay sa'yo. Hindi mo ko kailangan tulungan dahil ako ang tutulong sa'yo, says the Lord. You are blessed na ang Diyos na nakilala mo at nakilala natin sa biyaya pa rin niya ay tunay na Diyos. Palakpakan mo nga si Lord. Kaya isa sa iiwan ko sa inyo, hindi dapat matakot at mabalisa ang sinasamahan ng tunay na Diyos. Sino rito nagsasabing ang sumasama sa Kanya ay tunay na Diyos? Ang kinilala mo ay tunay na Diyos. Ang may relationship ka sa tunay na Diyos. Siya, church, huwag ka nang mabalisa at huwag ka nang matakot dahil ang tunay na Diyos ay yung Diyos na tinanggap mo. And He is God, He is Lord, He is Jesus, the Anointed One. Praise God. Ayos intro pa lang yan. Number 1. Bakit hindi dapat matakot o mabalisa ang mga sinasamahan ng tunay na Diyos? Dahil pangako ni Lord, number 1, palalakasin tayo ng Diyos. Wow. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, palalakasin ako ni Lord. Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo, aking palalakasin ka. Wow. Sino po rito yung nakarinig na nung adrenaline rush? Anong meron doon? Rush. Yun lang po ang alam mo. Nagmamadali. Okay? Yung adrenaline rush po, yun daw pala ay nararanasan ng mga tao kapag may kinakaharap na peligro, may kinakaharap na emergency, etc. Yung mga tipong nung may sumigaw, sunog! Sunog! Nabuhat yung rep mag-isa. Inilabas! Tapos nung natapos na sunog, pinababalik na, pausong-usong naman, pagkabigat na rin. Ba't hindi mo mabuhat? Hindi ka ikaw lang ang naglabas ng mag-isa. Diba? Naalala ko nung ako po ay nag-collapse. Allergy po kasi ako sa hipon dati. Wow, si Pastor may allergy, pogi. Wala na ngayon. Hindi na pogi. Nag-collapse po ako, nag-lockjaw ako, na-allergy po ako sa hibe. Alam niyo kahukoy, binuhat ng kapatid ko. Isinakay daw ako sa... Nagkikwento na may sina mama, sina papa, hindi ko naman alaalam eh. Binuhat daw ako ng kapatid kong mag-isa. Hindi po yung kapatid kong babae ha. Malakas din talaga yun. Pero yung aking kapatid na lalaki, yung nandito nung nakaraan, yung sa Qatar nakatera. Binuhat daw ako mag-isa. Isinakay daw ako sa sakyang mag-isa. Ate naman, hindi na maulit nung nung ayos na, nung pauwi na. Anong tawag doon? Adrenaline rush. Diba? Saka bakit daw, yung may nagtatanong, bakit daw kalalakas at kagagaling ng mga akyat bahay, yung naiibaba raw, naiilabas daw yung mga kabibigat na gamit. Ikaw kaya ang takot sa huli, baka mahuli ka, adrenaline rush din yung. Okay.
Okay? Oh. Anong point? Anong point? Alam nyo, naniniwala po ako na kung science ang tatanungin natin, they're calling it adrenaline rush. Pero kung titingnan natin sa spiritual point of view, ako po'y naniniwala na it is the strength of the Lord. Yun po ay yung sinabi ni Lord sa Isaiah 41:10 na aking palalakasin ka. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, palalakasin ka ni Lord. Kaya huwag kang mag-alala. Diba? Yung mga magte-training, palalakasin ka ni Lord. Mga nagte-training, palalakasin ka ni Lord. Yung mga kailangan ng, hindi lang naman laging pag sinabing strength ay physical, emotional strength, may pinagdadaanan ka, palalakasin ka ni Lord. Spiritual strength, palalakasin ka ni Lord. May pinagdadaanan kayo sa pamilya, sa mag-asawa, mag-ina, mag-ama, mag-kapatid, palalakasin ka ni Lord. Emotionally, physically, spiritually. Tingnan natin yung sabi sa Colossians chapter 1 verse 11. Kaganda kasing verse. Basahin natin. 1, 2, 3, go. God will strengthen you with His own great power. Wow! Doon muna. Ang tindi na rin. Paano ka rin palalakasin ni Lord? Palalakasin ka niya gamit ang sariling lakas ni Lord. Kami po ay nagpunta sa Mind Museum sa may BGC. Sosyal. Mahal. Tubig 50. Eh di ngayon, no, tubig 50. Magkano lang yung isang rem na gayon? Hindi pa maubos ng lahat ng naatin sa youth gig. Ay, talagang may mahal. BGC nga. Nasa BGC nga kami. Nung kami nagbayad na ng tubig, napagtanto ko, nasa BGC nga kami. Anyway, tutuloy ko. Eh di yun na, nasa Mind Museum kami. May pinanood kami ng mga bata doon na yung mga sa solar system. Eh di, kasama namin si John. Yung mga bata ituwan-tuwa, kami ni John ay antok na antok. Ganun mang kalamig, tapos nakatingalang gayon dahil talagang doon sa taas papanoorin. Para ka talaga nag-stargazing, iyon, planet gazing. Nanonood kang gayaan. Eh di, pinagtitripan ko na lang, si John naman ang dakilang tagatawa. Ayun. Minsan tayo magla-life group doon sa Mind Museum. Babata-bataan tayo daw. Ayos doon, ayos. May buto ng dinosaur doon Hindi ko lang mahingi. Sabi, nahingi ako kahit kaunti, mapakuluan, baka may lasa pa. Hatikin mo lang lasang dinosaur Sabi ni John, pas, hindi po tunay yan. Kasi kung tunay po yan, masyadong mahal po sigurado yan. Saka bihira po magbibigay ng ganyan mga, alam mo naman si John, yan ang kaligayahan ni Philip. Museum. Ako, napakasaya ni Felipe. Okay. Ay di nanonood kami. Kahit pa paano naman na kami natandaan, sobra pala ang power ng sun. Sobra pala ang power ng sun. Nakaunting adjust lang daw palapit ng mundo, ubos ang buhay. Kaunting adjust lang, kaunting lapit lang, magbabago na agad daw ang klima rito, ubos daw ang tao, ubos ang lahat ng nabubuhay sa mundo. Kasi nga, ganong katindi ang power ng sun, kaya eksaktong-eksakto rin lang daw ang pagkapwesto ni Lord sa earth. Kagaling. Pero ang gusto kong pukusan natin dito, yung power ng sun. Na kapag ka-eksakto ang layo, can give life, pero kapag ka napalabes o napakulang, can destroy life. What is my point? Sun, ang araw po, ang sabi po ng mga nakakaintindi sa science, is one of the smallest stars. One of the smallest stars. Isa sa pinakamaliit na star sa buong universe. What else? At ang sun po ay yellow star. Ano ibig sabihin naman ng yellow star, Pastor? Pinakamahinang klase ng star. Kasi ano pa ba mga kulay niyan? Meron pang blue. Ano pa meron? Meron pa red. Hindi ko alam. May green ga? Alam ko, stoplight yun. Pero ito ang punto. Ang araw ay nabibilang sa pinakamahinang klase ng star, tapos siya pa ang isa sa pinakamaliit.
pero so powerful that it can destroy life. Anong punto? Yung Son na sobrang powerful church ay hindi pa naging katiting sa kapangyarihan ng lumikha sa Kanya, which is God. And look at what God is saying to us through His words. That He will strengthen you with His own great power. Grabe naman, Ari. Are you there? Kaya kapag may nakita kang lalambot-lambot, lulugo-lugo, walang Diyos yan. Walang Diyos yun, malamang. Kung may Diyos man yun, baka nakakalimutan. Nakalimutan siya ni Lord. Siya ang nakalimot na meron siyang Diyos. Kaya maybe He is acting and living as if wala siyang Diyos. Come on! God will strengthen you with His own great power. Tuloy natin. Sino rito yung nararamdaman mo na ang power? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, power! Nako, naka-attend ako minsan ng isang seminar, ay talagang may mga ganyan pa, power! May binibintang bracelet, may binibintang kwintas, ay talaga namang hindi daw maiitumba, hindi maiitulak, talaga may mga power pang gayo na pag-uto ang madami. Ako hindi mauuto ng gayo. Galingan nyo na. Biyaya. Biyaya. Okay. So, when pag nakakarinig tayo power, parang agad parang gusto mo agad i-exercise, ano? Hello? Diba? Pagka nakakarinig tayo ng power, parang gusto mo agad i-exercise. Parang kung malakas ako, talagang gusto kong buhatin yung bolt ng bangkot, dalhin sa loob ng bahay namin. Yung mga gayon na naisip Yung pag mayroong trailer truck na may mga dalang bagong sasakyan, ikukuha ko ng isa't dadalhin ko sa amin. Parang you want to exercise power agad. Pero, tapusin nyo natin yung verse. And magugulat ka sa kung anong klase ng power meron si Lord. Basa uli. God will strengthen you with His own great power so that you will not give up when trouble comes. So talagang yun naman ang kailangan mo But you will be? But hindi strong. But hindi strong. So that you will not give up when troubles come, but you will be super strong. Dapat ganyan, ano? But you will be strengthened. You will be top. Pero bakit biglang patient? Could it be the power and the real power talaga na meron si Lord is patience? Imagine kung ang power lang talagang sinasabi ni Lord na great power niya ay strength. At yun ang gagamitin to deal with us. Ubos na tayo, matagal na. Kung ang paiiralin lang ni Lord ay brute strength. Diba? Yung 4,000 years of martial art experience versus brute strength. Saan yun? Parang may mga napapanood tayong ganyan Pero hindi pa ako nakakamove on sa napanood ko. Talagang si Manny Pacquiao ay kinalaban ni Ritsu isang suntok lang. Hindi ako papayag. Yung mga natawa, napanood na. Yung hindi pa saan daw laban yun? Saan yun, Pastor? Secret. Magpi-film showing tayo, yung mga natawa, ha? Yung season 2. Papanoorin natin dito. Joke lang. Tawan-tawa si Archie. Mamaya, kwentuhan tayo. Ha? May mga bago kang season din yan. Ha? Bakit patient? Kasi nga, imagine kung ang strength na sinasabi ni Lord ay power, brute strength, yun lakas talaga. It will consume us, for sure. Pero look at us, look at you. Bakit tayo'y buhay pa rin amidst of all the negative things that we did in life? Bakit tayo ay surviving pa rin? Kahit we don't deserve it, kahit tayo pasaway, kahit ang dami na nating nagagawang pagkakamali. Kasi ang strength na kumikilo sa atin from the Lord is not just a brute strength, but God's patience. At marami po hindi nakikita ang patience as a strength. Sabi ni Bruce Lee, Kung may mga naging interesado kanina inaantok na Sabi ni Bruce Lee, patience is not passive. On the contrary, it is concentrated strength.
Oh. Sabi po sa Proverbs 16:32, better to be patient than a warrior, and better to have self-control than to capture a city. Alam nyo, naniniwala po ako, there is nothing to worry and nothing to fear about in life because God is giving you not only the strength na usually naririnig natin, but God is also supplying you patience. Alam nyo, pagdating ng pagsubok sa buhay, hindi laging kalakasang pisikal, emosyonal at spiritual ang kailangan ng tao. Maraming pagkakataon, maraming sitwasyon sa buhay na mas kailangan mong maging pasensyoso. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, patience. We need patience. Sabi po ni Immanuel Kant, patience is the strength of the weak. Impatience is the weakness of the strong. Nga naman. Sinong nag-a-agree? Ganda, no? Nung nakita ko, sabi ko, ay, hindi ko rin pakakawala. Pakikita ko rin. Again, patience is the strength of the weak. Impatience is the weakness of the strong. Tandaan nyo yan. Kaya naniniwala ako, nung sinabi ng verse na, God will strengthen you with His own great power, tas sa dulo, you will be patient. God will not just supply you with strength, but He will supply us with patience. At huli na, sabi ni Mahatma Gandhi, to lose patience is to lose the battle. Sino po rito gusto niya patuloy siyang maging matagumpay sa buhay? Sa biyaya ng Lord, laging mapagtagumpayan anumang pinagdadaanan sa buhay. Do not lose your patience. And again, if there are someone here na aminado losing your patience, again, balik ka doon sa Colossians 1:11, God will give you strength. At ano ang magiging dulo nun? Ano ang magiging end result nun? And you will be patient. Amen. Kaya, paano ka palalakasin ni Lord? Hindi ka lang niya palalakasin, bibiyayaan ka pa niyang maging pasensyoso. Palakpakan natin si Jesus. Ito naman, quote ko naman na ito. Pero hindi naman talaga original rin akin. Nakita ko rin lang. Magandang prayer kasi, kaya isasama ko. Pakita mo nga, Lord, kung hindi pa oras para mawala ang bigat, bigyan mo na lang ako ng lakas para kayanin ang lahat. Kasi nga, bawat kibot, bawat kilos ng Diyos, may purpose. Ultimong yung timing niya para tapusin yung pinagdadaanan mong problema, tapusin yung bagyo at palitan na ng rainbow or sunshine. Bawat kilos at timing ni Lord may purpose. At naniniwala akong kung may pinagdadaanan ka pa ngayon hindi pa tapos, kasi hindi pa nasa-serve ang purpose. Okay? Kaya, this is a wonderful prayer. Lord, kung hindi pa oras para mawala ang bigat, bigyan mo na lang ako ng lakas para kayanin ang lahat. And God's promised for you, palalakasin kita. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Number 2, mabilis na to, matatapos naman natin to dahil hindi na masyadong mahaba yung mga susunod. Tutulungan tayo ng Diyos. Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan. Alam niyo ang isang problema ng tao kung ba't natatakot or nagwo-worry, ay yung hindi mapanampalatayaan that God will really help them. Sino ang guilty doon? Diba? Parang laging minsan gusto mo pa ng proof, gusto mo ang patunay, gusto mo visible. Kulang na lang ihingin mo kay Lord lumabas ang mga kamay niya sa kalangitan para maniwala ka talagang tutulungan ka niya. Minsan ganun tayo. O kung hindi man kayo ganun, hindi ko na kayo dadamay, baka ako lang talaga yun. Diba?
hindi tayo ma-convince that the Lord will really help us. Pero ano ba ang sabi ng Bible dyan? In 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi riyan, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao, which is true. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, anong sabi yan? Gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Si Lord na rin mismo raw ang gagawa ng paraan para mapagtagumpayan natin anuman ang pinagdaraanan natin. Imagine that. Ano ibig sabihin nun? The Lord is not just helping us. He is the one orchestrating everything for the good of those who love Him pa rin. Hindi kontento si Lord sa pagtulong lang. Talagang He is the one nakikilos at gagawa ng paraan para mapagtagumpayan natin ang ating pinagdadaanan. Pag sinabi kasing tulong lang, assist lang eh. 'Di ba? Sino po rito yung umabot pa dun sa panahon na palakasan sa LTO? Yung may nag-a-assist sa iyo, sabi a-assistihan lamang, pero pag maganda-ganda ang bayad mo, talagang pag abot sa iyo ng test paper, may sagot na. 'Di ba? Yung pagdating mo doon sa actual ay i-startin ka lamang at tapos sasabihin, sige, okay na. Anong tawag doon? Hindi naman tinulungan yun eh. Anong tawag doon? Nilakad, tinrabaho. Okay? And thank you, Lord, dahil wala nang ganyan-ganyan ngayon. Talagang kung meron man ni bihirang-bihira na, mahigpit na ngayon at maayos na ang sistema at sa paayos pa in Jesus' name. Anong punto? Ba't ko yung binabanggit sa inyo? Si Lord, hindi lang nag-o-offer ng help. Okay? Hindi lang siya mag-a-assist. Alam niyo kung anong sinasabi ng Lord ngayon in 1 Corinthians 10:13? Siya nang tatrabaho. Magtiwala ka lang. Siya na ang kikilos. Siya na ang gagawa ng paraan para mapagtagumpayan natin ang ating pinagdadaanan. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, ay katindi pala ni Lord. Eh hindi pala basta tutulong, siya na pala ang gagawa ng paraan. You are so blessed, we are so blessed na may ganito tayong klaseng Diyos. Amen? Hindi naman nangangahulugan na ang Diyos ay nagtotolerate ng tamad. Hindi naman nangangahulugan na ang Diyos ay nagsasabing, huwag ka nang gumawa ng para at maging palaasa ka na lang. Pero ang punto lang ng Lord dito ay ito. Church, after doing your part, those na beyond your control, give it to God. Entrust to God those things. Are you there? Pastor, ako ka talaga'y matutulungan ni Lord. Ako ka talaga'y, magagawan ka talaga ng paraan ni Lord ito. At ito ang sagot ng Diyos in Jeremiah 32:27. Basa. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Yan. Sa lahat na nagtatanong, nagdududa at nag-aalala pa rin, kung matutulungan ba talaga ako ni Lord, magagawan ba talaga ng paraan ni Lord, ito ang sagot ng Diyos sa iyo. May mahirap ba sa akin? May mahirap ba kay Lord? Iiwan ko na sa inyo ang sagot diyan. Number 3, aalalayan tayo ng Diyos ng kanyang kanang kamay. Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Wow! Church, kasarap naman eh. Nabalik-balikan, ulit-ulitin at laging pag-usapan ito. Na alin? Na si Lord ay hindi kontento na ikaw ay tutulungan niya, hindi siya kontentong palalakasin ka niya, aalalayan ka pa raw niya ng kanyang kanang kamay. Wow! No wonder ang sabi ng psalmist, who am I, Lord, that you are mindful of me? Sino ga ako, Lord, na ako ay sobra mong pinapahalagahan? At doon sa mga naka-attend ng youth gig, siguro baka naaalala ninyo yung sabi ni Papa, ni Abba Father, kay Mackenzie. Ano sabi niya? You have no idea
Ano, di ba? You have no idea how I appreciate you ba? Parang ganun. Basta, wala kang idea kung gaano ka kahalaga sa akin. Wala kang idea kung gaano kita kamahal. Tao, wala kang idea kung gaano ka kahalaga kay Lord. Wala kang idea kung gaano ka kamahal ng Diyos. Even if naririnig natin too many times, nababasa natin, natuturuan tayo, napapaalalahanan tayo, we're still wondering. At sabi nga ng isang kanta, oh, He loves us. He loves us. You have no idea kung gaano ka kamahal ni Lord. No, nothing at all. Wala kang idea. And there is a scene there in that movie, nakasama naman niya ay si Jesus. Pinakita ni Jesus yung kalangitan. Yung mga stars. Ang yaya pa nga ni Jesus kay Mackenzie do sa movie. Tara, papakita ko sa iyo yung mga yung mga artwork ko, yung mga ginawa ko. Di ang ina-expect ko, mga carpentry artworks kasi karpentero si Jesus ganyan. Naku, yung sumunod na scene nakatingala sa langit, pinakikita yung mga stars, pinapakita yung mga, yung gumuguhit na ganun. Basta yun na yun. Jet plane. Pinakita niyang ganun, Di manghang-mangha naman si Mac. Sabay-sabi ni Jesus, alam niyo, sa kabila ng lahat ng kagandahang yan, wala pa ring tatalo sa inyo sa paningin ko. Sa paningin naming tatlo. He's talking about the Trinity. Alam nyo, sa kabila ng ganda ng mga creation na yan, wala pa ring tatalo sa inyo sa paningin ko. Sabi ni Lord. Grabe. You have no idea kung gaano ka ka-precious kay God. Kahit pa precious ang pangalan mo, you have no idea kung gaano ka ka-precious kay Lord. Oh, I am telling you this because this is the truth. At ako'y naniniwalang pagdating natin sa heaven at mamimit natin si Lord face to face, magugulat ka pa. Magugulat ka pa rin kung gaano ka ka-love ni Lord, kung gaano ka ka-precious sa Kanya, magugulat pa rin tayo. Laging meron pa rin gulat factor, gulat effect si Lord. Grabe yun. Palakpakan nga natin si Lord. Tindi. Pastor, gusto ko yan. Gusto ko po yan. Ayoko na natatakot ako. Ayoko na nag-aalala ako. Gusto ko yan. Gusto ko yung right hand ni Lord. Gusto ko yan. Paano ko po yan mararanasan? Paano po yan mangyayari sa buhay ko? This will be our last verse for today. In Psalm chapter 63 verse 8, sabi roon, my soul clings to you. Your right hand upholds me. Paano ka mahahawakan ng kanang kamay ng Diyos? Paano ka mahahawakan ng Diyos? Paano mo mararanasan? Lahat ng pinag-usapan natin today, let your soul cling to God. Hawakan mo si Lord. Hawak din kay Lord. Huwag kang bibitaw. My soul clings to you. Your right hand upholds me. Wow. Kaya kung clingy ka na rin lang, dapat pinaka-clingy tayo kay Lord. Sabi mga Diyos sa katabi mo, kung clingy ka na rin lang, dapat kay Lord ka pinaka-clingy. And who says amen for that? Amen. Praise God. Pwede ko ba marinig ang palakpak ng mga clingy kay Lord? Praise God. Diba? Kala ninyo sa mga pabebe time lang yung clingy, ha? Hindi. Nauna pa rin si Lord dyan. If we want to experience the benefits, the blessings of the right hand of the Lord, cling to God, and His right hand will uphold you. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Jesus. Are you blessed? Sino po na-bless sa umagang ito? Lahat ng napagpala ng salita ng Diyos, iniimbitahan ko po kayong tumayo. The best po uling palakpak para kay Jesus. Let's worship God. Sino po ang nabe-bless ngayon na maalala at makita mo how blessed you are dahil lang iyong kinikilalang Diyos ay tunay na Diyos? Tunay na Diyos na karapat dapat purihin.
Amen? Tunay na Diyos na marapat lamang naman talagang bigyan ng tunay na pagsamba. So pwede ba ngayong umaga, let's celebrate God's goodness in our lives, na biniyayaan niya tayong makilala natin siya, na inabot tayo ng habag ng Diyos, kaya nga tayo nakakilala sa Kanya ng kagaya ng kung anong meron tayo ngayon. So as we thank the Lord this morning, let's give Him the best worship na pwede mong ibigay ngayon. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Lord. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, iyong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, purihin mo si Lord. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay magsamba. Kaluwalhatian, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba sa'yo. Dinggin ang aming hiling, isisigaw sa buong mundo. Come on, worship. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba sa'yo. Dinggin ang aming hiling, isisigaw sa buong. Come on, worship the one true God. Tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming gawin. Dinggin ang aming hiling, isisigaw sa buong mundo. Mga kababaihan, sambahin mo ang tunay na Diyos. Come on! Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming hiling, Isisigaw sa buong mga kalalakihan, sabihin mo, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Come on! Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo, sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming hiling, isisigaw lahat ng sumasamba sa tunay na Diyos. Come on! Oh, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming hiling, isisigaw sa buong mundo.
karapat-dapat, karapat-dapat, karapat-dapat. Nag-iisa, walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, tunay na Diyos. Lord, we worship you. You are worthy to be praised. Karapat-dapat po kayong parangalan, sambahin, dakilain. Kat ikaw ay dakila, ikaw ay Diyos. At ikaw ang tunay na Diyos. Lord, thank you sa biyaya na kami po ay abutin ng iyong habag, makakilala sa iyo. Salamat, Lord, kasi wala kaming dapat ikatakot, wala kaming dapat ikabalisa sa buhay na ito, dahil sinasamahan mo kami, dahil ikaw ang Diyos namin, at ang Diyos namin ay tunay na Diyos. Thank you, Lord, dahil tutulungan mo kami. Thank you, Lord, dahil palalakasin mo kami. Thank you, Lord, dahil aalalayan mo kami. Lord, I pray na tuwinang kami po ay natatempt na muli na namang matakot, na muli na namang mag-alala ng labis sa buhay na ito. Remind us of your goodness, Lord. Remind us of your faithfulness. Remind us of the truth na ikaw ang tunay na Diyos at ikaw ang siyang sumasama sa amin. Ikaw ang siyang tumutulong sa amin. Ikaw ang siyang nagpapalakas at umaalalay sa amin. Lord, we pray, most especially sa mga panahon na kami po'y may pinagdaraanan na problema o pagsubok sa buhay. We pray, O Lord, paalala niyo po sa amin ang katotohanan ito. That you are with us, that you never leave us nor forsake us, that you always upholds us with your mighty righteous right hand. And Lord, I pray, give us the grace to always cling on you. Na kung magiging clingy rin lang naman kami sa buhay na ito'y maging pinaka-clingy kami sa iyo, Lord. As you said in your word, that as we cling our soul to you, you will uphold us with your mighty, righteous right hand. Thank you so much, Father. I pray and declare in the name of Jesus na ang buong JA1 San Jose family ay church na laging hawak ng makapangyarihang kanang kamay ng Diyos in Jesus' name. Ang JA1 San Jose ay church ng mga clingy kay Lord. Thank you so much, Father. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Praise God. God bless you. Makakaupo na po tayo.